O, yan lang po ang ating topic. Tinignan ko lang yung ating kodigo. Okay. Manny Pilonya. Basa na po tayo ng mga komento ha. Unahin na natin dito sa Facebook. Kasi konti lang naman sila. Hoy Bopol, yung Anyo at Galvez, dun yung sa usaping paghihiwalay. Ayan. Bakit hindi NPA yun kung wala silang baril? Pati po marami rin pong NPA na walang akala niyo mga sundalo. Hindi po ganun yun. Pinapaliwanag nga ni Anyo. Kaya nga po mahirap po talaga pag sabi nga ni Anyo, ako po matagal po ako sa Mindanao, diyan siya na-assign, di ba? Mahirap po yung sa actual, nagpapaliwanag ng actual nilang karanasan at ang ayaw maniwala ng mga yung may pananaw na ganyan na dapat lahat ng combatant may baril. Pwede pong wala yung iba. Okay. Baka pag nakita niyo yung ICC, atakehin ng patron mo. Sana po makita namin na mabato naman namin. Babatuhin lang namin talaga ng tae yan. Magbabasa na po tayo. Maraming salamat po sa Facebook. Boss Bas, maprinsipyo yan si Mike Abe. Yan. Uy, maprinsipyo daw si Mike Abe. Oh. Masama ang Duterte, kung hindi kay Duterte, baka kangkungan ng bagsak natin. Sobra po, no? Natapos lang po yung termino ni Pangulong Duterte. Alam niyo po, nung araw, talagang, hay nako. Boss Baz, palabas lang daw kunwari magkalaban si BBM at FPRRD, pero sa totoo magkakampi sila. Political tactics, galing talaga ni former President Duterte. Hindi ko po alam. Kasi ramdam ko po yung galit. Boss Baz, anong mangyari sa investigasyon sa PCSO? Mukhang may babayaran. Hindi ko po nasubaybayan. Babalikan ko po yan. Kung meron po kanina, hindi ko po nasubaybayan yung hearing kanina. Ganyan talaga si Tulpo, ang program sa TV dinala sa Senado, bira ng bira. Bara-bara naman. Yan bang magiging president? Pwe. Ayun po ang problema, no? Pagka yung due process, yun po yung problema, yung due process eh. Inimbitan niyo yung mga tao para magsalita, para maging gabay sila sa paggawa niyo ng batas. Tapos sila na naging akusado. Yan mo, mahirap po eh. Tulfo, brand of stupidity. Anong taktika? Binasa ko lang po yung binasa ko lang po yung comment ng mga taga Facebook. Mga kawawang cowboy ba yung NPA? Walang baril, walang bala. Marami po, walang baril. Maniwala po kayo. Boss Bad, si Abe masarap bigyan ng ube. Kung sakali pong matapos na itong ICC nightmare na ito, pwede bang kasuhan itong si Trillanes dahil siyang nagsampa ng kaso kay Tatay Digong sa ICC? Hindi, matagal na po hindi pinapatulan yan. Actually, nag-ingay na lang naman po yan ngayon eh. Ngayong mag-election. Parang ginagawa niya pong paraan po niya ng pangangampanya to. Continuation sa mga mahirap na Dabawenyo. Ang saya ni Kuting. Akala mo siya nagtrabaho dyan. In his dreams, tignan nyo si BP Sara, relax at sabay-sabay lang. No worries lang, pero si Baste wala. Siyempre, delikadesa na rin kay Baste yun, di ba? Nanawagan siya, hindi niya naman binabawi yung panawagan niya na resign. Tapos naroon siya makikipagkamay. Siyempre, ganun talaga. Hindi po sila nakikipag si Baste particular, hindi siya, di ba sinabihan niya nga si Senator Amy, case ng PCSO di tuloy, wala na shutdown, Lisa Smag. Good evening po mga guys at Boss Buds. Apopotski Mamala. Amik,
Yang katangahan niya, Paps, kakayanin ko. Numero 1 manduduro ng Pilipinas yan si Rap-Rap. Sana naman may comment siya patungkol kay Barbara Milano. Happy Channel. Sino ba Barbara Milano? Hindi ko talaga maitsurahan yung Barbara Milano na yan. Go, magkano budget ng distrito niya? Si Congressman Go. Bakit kaya noong una galit na galit si Senator Tulfo kay Robles dati? Bakit biglang bumait? Hindi ko po alam. True, dapat patulan si Trillanes. Boss Buds, yung po bang paghuli kay Pangulong Digong ay pwedeng mangyari kung makikipagtulungan ang gobyerno sa ICC? Illegal po yun, yung gagawin nilang pakikipagtulungan. No, lahat po ng aaresto kay Pangulong Duterte na hindi po na sa atin, hindi po yun. Kasi wala naman tayong jurisdiction eh. Wala silang jurisdiction dito. Paano tayo huli? Paano manghuhuli? Sino po yung manghuhuli? Wala pong jurisdiction yung ating pulis. Parang kidnapping yung mangyayari nun. Okay. But wala na nagpapakape. O nga, hindi, nakalimutan lang natin. Maraming salamat po sa mga nagpakape. 0 po tayo. Ay, meron naman pala. Kung may nagpakape Alam mo, Sir Baz, kahit na anong batikos nila kay BP Sara, mas lalong umangat. Number 1 na naman po si BP Sara sa mga kilalang survey. Alam mo, Sir Baz, kahit na anong batikos nila yan. Boss, pupunta ka prayer rally sa Cebu, February 17. Opo, pupunta tayo riyan. Boss Baz, tingin mo sa pinaggagawa ni Trillanes, mananalo kaya siya ng mayor sa Caloocan? Aba, hindi ko po alam yung dyan sa Caloocan, no? Pero senador, malabong manalo yan na senador. Kaya sa Caloocan, hindi ko po alam. Davao City School, Sir Baz, ganun ba kagrabe ang takot nila kay Tatay Digong? Pwede naman kasi kung tatandaan po ninyo, isang araw lang po yung rally, di ba? Isang araw lang nagbuhos sila araw-araw tumitira eh. Pero yung impact ng isang araw na rally, hindi nila makalimutan hanggang ngayon. Ilang araw, tagal na nun. Ang bata, thank you very much sa 25 pesos na pangkape. Boss Bad, si Trilling ang masahol pa sa isang malansang isda. Magpakape na kayo. Kung hindi nanawagan si Baste, hindi pupunta yan Marcos sa Davao. Kaya pahiya po sila eh. Wala pong napahiya po yung naghanap ay sumisisi sa Duterte kaya nagbabaha. Yun talagang pinakabugok na statement talaga na nakita ko. Nasa ng Duterte. No? Yun talagang worst na iisipin ng isang matinong tao. May natural calamity. Kaya hindi ko napigilan yung vlogger na pangalanan. Natural calamity yun sa Mindanao. Sisisihin mo sa Duterte. Nagbubuga ng apoy yung mayon. Pag pumutok yan, kasalanan din ng Duterte. Ganun po yun. Yung kahulugan nun. Marami talagang sumusuko na walang baril. Sa totoo lang kasi sa Bicol, mga sumuko na NPA, ang iba walang baril. Kasi yung iba iniwan na kasi ng mga paano sila makatakas. Di mahuhuli sila tactic ng mga NPA. Kita nyo, magandang paliwanag ni Apopotsky yun, no? Tumakas lang sila eh. Kung may baril sila, di. Boss Bats, may event sa Davao sa February 9 pero hakbang ng mga isug concert yata. Ay, hindi ako makakapunta yan. So, hatiin ko yung katawan ko eh. Siyempre, isa lang. February 9, sa Makalawa na yan. May celebration kami ng birthday. Tsaka nasa Chinese New Year ako. Kong Hei Pachoy, dito po sa maganda yan, boss. Din ni Raf ang 3 taon. Robust, iba ka talaga. Beke naman. Kahit barangay tanod, di mananalo si Trilling. Cebu not for sale. Yan. Correct. Boss, baka tatapatan naman yan ng prayer rally sa Cebu.
Yung sa Marikina rin, 'di ba? Marikina not for sale. Kaya dumadami na po, eh. Sa Cebu naman tayo, Sir Bads. Oo, punta tayo do'n. Ay nako si Trilling, ay nako taga Bicol ako. Wala akong tiwala kay Trilling. Sir Bads, siguro di nila kaya bayaran ng nagpapa-survey. Di ba nila kaya? Alam niyo po, yung mga survey company, lalo na po yung mga reputable, yung may mga trabaho po nila yan, eh. No? Kung sisirain po nila yung trabaho nila, yung mga no name, kaya po yung mga ngayon lang natin narinig yan, pwedeng ano yan, no? Pero po yung mga kumikita po sila sa kanilang pagsasarvey. Yan na po yung kanilang trabaho, no? Para lang kaya kaya nga ang pinapayo ko yung mga datihang survey company na yung paniniwalaan natin, SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, tsaka tong Okta Research, 'yan. Kasi marami po nagpapa-survey sa kanila, diyan po sila kumikita. Alam niyo ba yung mga politiko na 'yan, nagpapa-survey 'yan yung mga mayor. Halimbawa po, ganito po 'yan. Kaya po kinakailangan nila maging scientific. Kung sila po ay magpapagamit sa isang politiko, ano lang po sila, one election lang po sila tapos hindi na po sila pupuwede uli kasi wala silang reputasyon, eh. Nag-aano rin po sila ng kanilang mga reputasyon, 'no? De-develop din sila kasi malaki po ang kita nila diyan. Halimbawa po, bibigyan ko kayo ng halimbawa sa yung mayor sa'min. Nagpa-survey po siya, 'no? Saang mga barangay siya malalakas, saang barangay siya mahihina. Totodohan niya ng kampanya dun sa mga hihinang barangay. Kaya po, kita po sila tuwing may eleksyon at beyond election. Kaysa babuyin nila na isang beses, yung mga no name na mga survey company, pwede po 'yan. Pero yung mga survey company na matatagal na, hindi po nila 'yan. Trabaho nila 'yan, eh. Hindi po nila sisirain yung kanilang trabaho para lang paboran yung isang politiko. Thank you very much muna kay Gregory na nagbigay sa atin ng 5,000 won. At siyempre kay Evelyn Valdez na nagbigay ng 2 Canadian dollars. Thank you very much. Gawin na natin siyang moderator. Ayan. Apopotsky Mamala, thank you very much po sa 10 Hong Kong dollars na pangkape. Maraming salamat po sa mga nagpapakape. Ako kaya interview ni Tulpo, supalpal yan sa akin. Takot sa yan, ma'am. Yung ibang vlogger nakakainis yung content nila pinagsasabong sina PRRD and PBBM. Tess Alubera Yap, 999. Thank you for supporting the Dutertes. Maraming salamat po, Tess Alubera, sa $999 na pangkape. Ayan. O, sabi nyo, kala nyo, walang magpapakape, ha? Dito na po tayo kay Ma'am Tess Alubera. Boss Buzz, ang Laguna ay not for sale din. Boss Badong, malapit na Chinatown, Chinese New Year. Opo, nariyan po tayo. Alam niyo naman, tradisyon ko na yan. Buhat po, kasabay po pala. Kasabay nung pagiging vlogger ko. Diyan ako mga nagsimulan mag-vlog sa Chinatown, natatandaan ko yan. Kaya hindi po natin makakalimutan pumunta diyan. Naging tradisyon ko na po yan. Kahit po nung panahon na basta ewan ko ba, kung nagsara yan Chinatown, may isang taon yata na hindi sila nag-celebrate. Boss Badong, malapit na yan. Sana ginamit na lang ang mahigit 2 billion pesos para labanan ng gobyerno ng mga NPA kasi babalik din ang mga yan. Hindi po. Okay na po yan. Kasi po, sila ka Eric ang patunay, di ba? Hindi po babalik kasi nakita po nila yung hirap po doon tsaka yung tinanggap po sila muli ng gobyerno. Mahirap na pong bumalik yung mga yan. Nolan Bungabong, araw yan ng mga anti-China, Paps. Sila pa maunang babate sa'yo kung hey Pacho. Hindi po nila makantsawan si VP Sara. Kita nyo po.
Alam niyong kampanya lang, eh, 'di ba? Bakit? Nagsalita po ng ano, ng Chinese si VP Sara do'n, bakit wala po nagreklamo sa mga vlogger at sa mga supporter? Alam niyo kung bakit? Guest po ng Chinese ambassador si ano, eh, si First Lady Lisa, eh. Tingnan niyo. Eh, 'di 'pag kinantyawan nila si Sara Duterte na pro-China, eh, ano si ano do'n, si First Lady do'n. Kaya po sa kanila lahat, propaganda lang. Hindi po talaga sila yung alam niyo yun, binababaan lang sila, eh. Kita niyo walang umatake kay VP Sara, nagsalita siya ro'n sa Chinese New Year celebration ng Chinese ambassador. Wala silang sinabing pro-China. Eh, naroon si First Lady. 'Pag sinabihan nilang pro-China, eh, di si First Lady rin pro-China, naroon siya, eh, nagse-celebrate. Nolan Bungabong, araw yan ng mga ayan. Boss Bats, may phone interview kanina si PRRD. Sige po, pakikinggan po natin. Boss, pa-jacket kay Evelyn Valdez na nagpakape. Opo, meron na po. Boss, Coach Jared is for sale. Jose Jr. Boss Bats, baka may makita kang anti-China na vlogger sa Chinese New Year sa lugar na pupuntahan mo. Ang problema, hindi ko po sila kilala. Halos dalawa na nakaupo sa mga departamento ng gobyerno ngayon, Brother Buds. Kaya wala nang complaint ngayon sa Marcos. Oo nga, no, 'di ba? Walang nasa ng presidente, no? Nagwarla na akala kasi ano? Como sinabi ni Panelo na fake news, pinapa na ano? Pinapatanggal ni Panelo, suportado pa rin ni Panelo. Hindi ko nakuha, Ma'am Edna. Suportado si Panelo po, hindi po sila miski po si Roque. Sumusuporta po lahat yan kay Pangulong Duterte. Boss, ilan po presidente natin ngayon? Si Pangulong Marcos lang ang alam ko. Jose Jr. right. Kasi sa amin, may experience po kami about NPA kaya alam na alam namin yan. Masarap kumain ng Peking duck ngayon, Sabado, Chinese New Year. Prof. Badong, nagutom tuloy ako. Peking duck, kaya ano, chicken. Mabuti na lang may SMNI regarding sa true information sa CP, NPA, NDF. Yan. Risi Food and Travel, si Baste, inahanap sa Davao, na nawala daw. Alam nyo, kayo naman, alam nyo naman na eh. Biruin mo, pinagre-resign niya, hindi niya naman binabawi. Tapos makikipagkamay siya. Pwede ba naman yun? Torbic Peralta, taranta nga sila bro. Nag-away pa si Panelo at Roque. Fake news daw si Panelo. Sabi ni Roque. Opo, totoo po yan. Nag-ano po ako eh. Tinapik ko po kanina yan. No? Yan nga po yung topic ko. Pero hindi po nataranta. Si Roque nataranta kasi hindi na natutulog. Pwede ka na matulog, Roque. Para tumino na yung isip mo. Balita ko nasa Davao raw. Nasa Davao nga po kanina. Nag-inaugurate. Tsaka nag-ano siya ng Davao, yun na nga, DRRMC. Boss Buzz, kahit hindi nababasa komento ko, Higibron umitim. Boss, sana suntukan na lang, Sara tsaka si First Lady. Sobra ka naman. Wala namang kalaban-laban yun. Baka feeling nila nasa gloria na tayo. Kaya bago sa kanila, natural lang yung sa kalikasan. Ako po, Sir Badong, hindi na kinakagat yan. Sabi ni Ma'am Edna, nakiki-upload nga ako kay Attorney Roque, fake news pala. Baka kamukat-mukat mo si BBM makulong soon. Malabo naman po. Hindi naman po ganun yung mga Duterte.
Boss Baz, 'pag pinilit nila arestuhin si PRRD magkakagulo talaga. Wala nga pong aaresto, 'no? Hindi po pupuwedeng umaresto yung PNP kasi wala silang jurisdiction. Alam po ng mga PNP 'yan, hindi po basta-basta 'yan. May nagbigay, 'di mo binasa si Ryan Locte. Uy, Ryan Locte, teka muna. Ayun, boss, ilan po presidente natin ngayon? Thank you very much sa 279 Canadian dollars, Ryan Locte. Yan, di ko na ba binasa ko yung comment niya pero nakalimutan kong pasalamatan. Boss Buds, nagbanta si Mike Abe na kapag may sasalungat sa sinasabi niya ay mag-walk out sa sarili. First time ko po nakita yun, nag-walk out sa sariling programa. Kung alam po muna kay BP Sara na pro-China dahil walang baba ng mga boss nila, kung ano ibabanat nila. Opo, ganun po sila, no? Yan po yung pagkakaiba natin. Tayo po, natulog ako, kagigising ko lang, kaya late ako. Paggising ko, naghanap tayo ng balita. Wala pong mga baba-baba. Kaya po yan, pati yan mismong termino. Iba lang yung kay Abe, panic, sa ibang vlogger, nataranta, sa iba, panic. Nagpapanik yung mga Duterte, nagpapanik, natataranta. Pare-pareho po eh. Makikita nyo po yan. Halos pare-pareho po yung thoughts nila. Wala po ni isa, di ba? Wala ni isang vlogger na nagsabi pro-China si Sara Duterte doon. Alam nyo na kung bakit. Kasi nga, naroon si First Lady. Nakakatawa rin si Abe, hindi pa sumikat, laos na kagad. Ang problema ni Abe, paano pag yung next president si Sara Duterte? Gusto na po nilang tanggalin, Misani, kaya po nag-hearing, gusto na nilang tanggalin yung prangkisa, no? Sabi nga ng mga abogado ng SMNI, wala namang silang kapangyarihan na magtanggal ng prangkisa. Yung iba po yung kaso nung ABS-CBN, ang ABS-CBN po expired na yung prangkisa nila, tapos na. Nagre-renew po sila, hindi pinagbigyan. Yun po may kapangyarihan yung Congress. Ewan ko lang sinabi lang yun na abogado na SMNI. Alam mo, pag mga batas, abogado lang po tayo magre-rely. Nasa Davao po ngayon si PBBM. Ewan ko kung naroon pa rin. Alam niyo naman ang Davao pwede naman pong makabalik sa Malacanang isang araw lang. Pati YouTube channel na SMNI gustong ipati. Yan po ang mali, no? Mali po yun. Alam ko yan si nakalimutan lang natin sabihin kanina. Yun pong SMNI, YouTube, iba po yun. Si na po yan Si Google na po yung pang-international na po yan. May sarili pong pamantayan yung YouTube. No, mahirap po maging maging pinuno yung mga yan. Pati yung mga international gusto nila saklawin Boss, ano magiging impact sa away nila Attorney Roque at Attorney Panelo sa mga Duterte? Sa inyo ba meron? Sa akin wala Kumampi ko kay Panelo walang tulog yung isa Wala po yan. Yan po, sinabi lang po ni Panelo, fake news si Roque dyan sa tagpo na yan. Pero sa iba naman, hindi naman siya fake news sa iba. Alam niyo. Kasi nga walang tulog Hindi makatulog. Yung mga vlogger. Ni Tatay Duterte ako, Sir Badong, hindi ako nagtatanong kasi pinapakinggan ko maigi ako na to. To ako sa'yo. Sir Badong, madali ako makaintindi. Ayan. Boss Buds, ba't pumayag ang ICC sa imbitasyon ng bansa na hindi nila member para mag-imbestiga? Ganito po yan, no? Ini-insist ng ICC na meron silang jurisdiction sa atin. Mali nga Paano nyo naman natiyak na pumayag pa sila ngayon? Di ba? Kay Roque lang natin narinig na narito ni ICC. Kaya ngayon pinagdududahan ko na puta, bakit walang ICC dito?
Masyado akong tiwala kay Roque. Sabi ni Roque, narito na raw yung ICC. Sila ni Trillanes, di ba? Eh si Trillanes, talaga hindi ako naniniwala. Kay Roque ko naniwala eh. Eh pag meron ng ganyan si Roque, magdadalawang isip na ako. Teka muna. Kasi po, syempre, alam nyo, ito yung sinasabi ko noon pa eh. Unahin pa ba yan? Di ba nakakahiya? Ang ine-expect ng mga tao, international crimes yung kanilang inuuna. Pag sinabi pong international, dalawa man lang na bansa, international eh, di ba? Eh putya, ito internal lang to, Pilipinas lang. Sino po pinagbibintangan na sino po yung biktima? Pilipino. Sino po yung pinagbibintangan na gumawa ng krimen? Pilipino. O purely internal matter to eh. Bakit po makikialam sila? Eh ang dami pong gera ngayon. Iniimbitahan sila. Alam niyo po ba iniimbitahan yan na makialam sila, mag-imbestiga sila dun sa nagaganap ngayon sa Israel? Ang daming bansa na nag-iimbita sa kanila para pasukin at mag-imbestiga sa Israel. Uunahin nila Pilipinas. Magiging katawa-tawa po sila. No? Ano yan? Nadidiktahan kayo ng mga Pilipino? Bakit Pilipino ang uunahin nyo? Ano ba meron sa Pilipinas? Presidente yung si Duterte. Trabaho niya yun eh. Ngayon, hindi na presidente. Di pakulong nyo na. Ireklamo nyo dito. Tama si Panelo, it's better to be quiet, wag magpakita ng kaduwagan. Hindi naman po nagpapakita. Strategy ni Roque para gisingin ang taong bayan. Abe, malaki ang bayad ni Abe. Ginising lang tayo ni Atty. Roque. Pwede nyo rin namang isipin yan. Ginising tayo pero siya walang tulog. Biro lang, Atty. Roque. Support lang tayo. Pinagkakatuwaan lang natin. Kasi pag tayo para tayong nagpadala tayo sa kanila. Na sinasabi, nag-aaway na yan. No? Tignan natin si Badong kung ano reaction. Tawa-tawa lang si Badong. Boss Bad, sinabi ni Harry Roque sa vlog niya na paninindigan niya na kinausap siya ni Tatay Digong. Si Tulpo, tama naman siya kaso hindi formal o hindi desente kung paano niya i-execute. Pag sa hearing siya, halatang hindi edukado. Sobrang hindi naman gano'n. Edukado naman niya. Ang ibig sabihin, yung gusto niya kasi shortcut eh. Ayaw niya yung, alam niyo yun, pwede mo namang gisahin yung mga tao sa pamamagitan na yung pagtatanong. Ang ginagawa niya kasi akusasyon eh. Tapos ang malupit pa nun, kitang-kita po sa TV na halos hindi makapagsalita yung tinatanong, tatanungin mo. Puputulin mo yung, di ba? Kunwari, sinasagot. Paano niyo po dinidefine yung ganito? Ang ganito po yung, kita mo, sinabi mo ganito. Yung ikakat niya, paano magpapaliwanag? Ang dapat arestuin si Trillanes at Las Cañas. No to ICC, a dollar funding. Boss, may friend ako, government employee. Ang Quirino Rally requirement daw at kailangan nila magpaliwanag kung bakit di makapunta at talaga daw ginastusan. Maghapon daw ang supply ng food, dami inubos na pera. Correct. Ako government employee po ako. Hindi na po ano yan eh. Hindi na po yung tatakutin ka. Memo lang po yan. O attend kayo sa ganun. Hindi ka na po. Hindi ka kinakailangan mo na umattend dyan. Eh, yung sinasabi nyo tatakutin, hindi nyo po kinakailangan takutin yung mga government employee. Alam na po nila yan. Lalo kami sa Bulacan, sanay na sanay kami dyan dahil ang daming selebrasyon. Mas okay yung walang tulog kaysa walang gising. Bakit ang dami mga events ni BBM? Pwede naman magtrabaho ng walang events or party. Kung ba tuwing may gagawin ako as official duty ko, paparty ako on government time? LOL. Estilo po niya yan eh. No? Estilo niya. Nung una pinagtatanggol ko yan kasi yung F1 racing. Tama nga naman, makakatagpo niya mga bilyonaryo doon. Pero yung
Yung may concert habang may natatabunan ng landslide. O kaya habol ka kinabukasan, 'di ba? Senior Aguila, interesting ang kay Dominic, may further investigation. Yes, Sir Bad, so much busy po ang ICC sa war ng Ukraine at Russia. At saka sa Israel po, dapat dun sila. Kaysa sa problema ng Pilipinas, so much busy po din sa The Hague, watching from the Netherlands. Totoo po yan, nakakahiya po sila kung uunahin po nila yung Pilipinas. Oo nga, tama. Ang dami kong tawa sa iyo, matalino si Tatay Duterte. Senior Traveler Vlogs, paktay na boss. PCSO talaga napalitan si Milyonaryo. Patuloy sila nananalo sa loto. Ayaw nyo nun, marami nananalo. Baz, narinig ko sa kabila na bayaran ka daw. Sabihin mo, mukha kong pera. Sila na kumulekta, hati na lang kami. Ewan ko lang. Kung may pera kang ganyan, ma-question yan. Di biro pag si Digong nagsabi, alam nila lahat yan. Kuya Buds, punta naman tayo sa Cebu sa February 17. Pupunta po ako sa Cebu. Lorena Ramos, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Yan. Opo, magkita po tayo ron. Diyan na lang ako babawi sa mga yung pag-attend. Ayan. Ng mga tao sa Quirino, choice nila yun. Pwede namang hindi kung gugustuhin nila ayaw umatin. Ay, hindi po. Pag ikaw government employee, pag ikaw po ay sinabihan, a-attend ka. parang kayo, inutusan kayo ng boss nyo. Hindi ba kayo a-attend? Pupunta ba si Tatay Digong sa Cebu sa prayer rally? Ay, hindi ko po alam. Sa akin yung sa concert, sana quietly na lang sila nanood. Huwag yung balandra sa FB habang may mga namamatay. Kasi siguro hindi nila alam. Pero dapat bumawi, di ba? Kasi loose bid, thank you very much. Loose bids na lang. Luzon, Visayas na lang. Mga friends dito, di naniniwala sa ICC kasi press nila. Di nakulong sa pagpatay kay Pres Gaddafi. US has proof, pera-pera lang po yan. Yun nga po. Mga mahihinang bansa lang po yung kinakaya ng ICC kaya hindi po sila magiging effective sa pananaw ng international community. Kasi wala pa sila napapakulo. Kaya nga sinampahan nila si Putin pero mas nakakahiya sila kay Putin dahil hindi nila may warrant of arrest, hindi naman nila mahuli. Obsessed si Trillanes kay Tatay Diggs, parang si Dilima, akala naman ng mga tuwid sila. Hindi nila kaya mga Duterte, lalaban yan hanggang dulo. Boss Buds, andyan ba si Father sa likod mo? Nangungumpisal mo? Ang kate ng ilong ko. Ang dapat aresto ng ICC ay si W. Bush ng Amerika at si Blair ng Inglaterra kasi sila ang responsable sa illegal nilang gera laban sa Iraq noong 2003. Grabe, no? Weapons of mass destruction, pero wala naman pala. Dapat Mindanao na lang sa Panta TV. Wala pong anuman, boss, yan. Maraming salamat sa iyo, Ryan Locte. Di nila kaya si Putin, patayin lang sila noon. Sabi ni Sapanta. Sa mga kapatid ko sa Cebu, kulto ni Digong rin. Sarina Manansala. Yan. Kita-kita tayo dyan sa Cebu. Baka sa Panta TV, KGB of yan si Putin, spy master officer. Yan. Jacket mo, boss, Lorena Ramos. Opo, ginakita na natin. Or Billy Dapitalia. Hinihingsa ko. Kaya ako,
Isinisingit ko po yung paglalakad, eh, para maganda talagang pakiramdam 'pag nakakalakad. Nga kanina nakapaglakad po ako, eh, kaya medyo okey-okey tayo. Na ano yung utak mo 'no, nababawasan ng mga sapaw. 'Di kinilala na ang ICC sa Russia, China, UK at USA. Pa-jacket kay Lorena Ramos, 'yan. Boss Baz, pa-shoutout Tita Arlene Fabis, nakikiit sa'yo now. Ano? Shoutout po kay Arlene Fabis, 'yan. Saan man kayo naroon, mabuhay po kayo. Mabuhay ang mga Duterte. June, asignatory ng ICC ang UK boss pati ang France. Talaga? Hindi ko alam 'yun. Nakikinig 'yan, nakikinig po, 'yan. Hindi naman member ng ICC ang mga bansang 'yan. Duterte, Duterte, Duterte. YouTube best. Kahit huli ng ICC, ang president ng Amerika hindi naman naniniwala ang Amerika sa mga ICC. Kumokolekta lang naman ng mga funds ang organization na 'yan. Tama po kayo. Kaya po sila nagpapakitang gilas, no? Para po may magpondo sa kanila. Thank you very much kay Aa na nagbigay po ng 2 New Zealand dollar. Yan. Aa. Thank you Kuya Buds. Walang inumin. Pupunta ka ba, Lorena Ramos? Punta tayo sa Cebu. Salamat, Kap Elsar. Nasa website yan ng ICC, Prof. Badong na asignatory ang UK at saka France. Doon ang China, Russia at ang USA ang hindi. Okay. UK daw at France ay kasama sa ICC. Ang China, Russia at US ang hindi. Kasama ng Pilipinas, hindi na tayo. Yes, Kuya Buds, kita-kits tayo doon. Yan. Gusto ko pa namang pasyalan na yan talaga yung Cebu. Ngayon po ang pagkakataon. O nga, Sir Badong, napanood ko matabil ang bibig ni Tulfo. Boss Badong, alam niyo po ba na naibenta na ang Pagcor? Ha? Hindi po. Hindi pa po. Hindi pa naman siguro. Alam nga naman hindi nila ibalita yan. Boss, ang ganda ng cup mo. Ito po, mumurahin lang to. Ano to eh? Ano ba to? Yung dati to eh. Pen shop ba? Ano na nga yan? O, pen shop. Hindi ko akalain na mga mura lang. Kaya nanghahunting ako ng mga ganyan eh. Bench, pen shop. Magaganda naman ang quality. Pero maniniwala kay sa akin. Sinisale na nila to. Sarado na yata pen shop. Di ba? Kain tayo lechon sa Cebu, Kuya Buds. Correct? Yan, gustong-gusto ko yan. Tanong Boss Buds, may nagsabi sana si Lenny. May nagsasabi sana si Lenny na lang binoto nila. Sa tingin mo, base sa past performance nila, pareho ni BBM, anong assessment nyo kung si Lenny yan daw po? Ay, mas lutang po tayo. Wala pong, sa totoo lang po, si Lenny, naging vice president natin yan. Nakita nyo po, panay pa-picture. Yun ang akala niyang paglilingkod eh. Paiikutin lang po yan ng mga nakapaligid sa kanya. Neil Rob, wala boss, plano nilang huliin si Bashir ng Sudan pero wala nangyari. Dapat ang huliin ang drug protector ng mga drug lord. Remia Pasite. Sara Tolentino. Max Cadiz. Sir, abot pa ako, umabot ka. Si Trilling ang dapat imbestigahan ng ICC sa pagsikwat niya ng mga kutsaratin. Sabi ni Perardi noon disgrasyang PH pag si Lenny naging pangulo ng PH. Wala po talaga eh. Kasi nakita natin, no? Ginawa lang siyang attack dog. Di ba? Ano rin siya, yung very willing rin siya maging attack dog ng mga dilawan. Eh. Tignan nyo, wala nangyari. Kung ano sabihin sa kanya, punta ka rito, magsalita ka ron. Sabi pa ni Perardi noon, disgrasya. Maganda lang pangalan ni Lenny, pero lutang. Yan po hindi po nila matatanggap eh. At si Lenny hindi. Kita nyo, wala nangyayari sa kanila ngayon. 'Di ba?
Pangarap po nila yan magkasira yung unit team. Ngayon nasira na unit team, wala rin. Nagkanya-kanya lang, naghati lang yung Marcos tsaka Duterte. Pero sila natunaw. Marami na-absorb na ng Marcos. Alam ko gimmick niya ni ano, ni Abe, no? Lagi niya sinasabi mga tunay na yung tunay na oposisyon, tong mga dilawan, kakamping. Yan, diyan papanig yan na hoping siya na mananalo yung mga yan. Paano mananalo yan? Ang layo. Pag nanalo, tanggal siya sa PTV po. Atake ka sa mga Duterte, pag nanalo Duterte, alangan naman manatili ka pa rin. Hindi niya alam no? Dapat as media, di ba? Nagkukunwari kayong hindi kayo hindi kayo bias. So sa atin, prepare natin si PBBM over Lenny, even though mali po yun. Tinanong niyo po ako eh. Ano po mangyayari kay Lenny, 'di ba? Kung tayo, mas worse tayo. Hindi po ako, binoto ko si BBM eh. Marami po tayong hinanakit kasi hindi niya naman tinupad eh. Nakakatawa nga, 'di ba kanina si Bautista sinabi pa na yung fair space daw ng Mindanao Railways. Huwag mo utuin ng mga taga Mindanao. Tapos sasabihin niya wala pa nagpopondo. Anong fair space kung wala namang pondo? Niloloko mo, ano yung tarpaulin lalagay nyo? Duterte the best president ever, si Abby Lutang. Jerkads, grabe naman yan boss, senator na Republikan, nangungulimbat ng gobyerno. Hindi pa siya senador noon, di ba? Hindi po siya senador noon. Ano sila co-platter sila noon. Boss Bal, si Clavio kasama si Abe sa pagma. Grabe ka naman hindi naman siguro. Talaga, meron si Abe, hindi ko alam eh. Bangag din ba si Abe? Hindi, masayang-masaya kanina eh. Sir Bats, nagpaparamdam na dito sa Caloocan si Trillanes. Opo, ginadyaryo pa nga yung pag-ikot niya rin. Pwede siguro maging busy si Teodoro. Yan lang po muna ang ating topic at medyo gabi na, 12:00 na po. Pasensya na po kayo, no? Hanggang dito na lang po muna, bukas po uli. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyung Panlipunan, Badong Aratlis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Bye. Nabalitaan mo sir, yung TESDA may course about content creation. Talaga? Hindi ko alam